Good morning everyone! Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camya po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Isang araw po ng Huwebes ngayon, araw po ng Huwebes, nasa kalagitnaan na po tayo ng linggo o halos nasa dulo na po tayo ng linggo. At dalangin ng aking puso na datnan kayo ng pamamahayag na ito na kayo po ay nasa mabuting kalagayan. Kung kami naman po ang inyong tatanungin sa awa po ng Diyos, ay nasa maayos naman po kaming kalagayan. Sa araw pong ito, ang atin pong pag-aaral ay pinamagatan ko pong The Many Sides of Anger. Ayan, so this is a comparison between anger and murder. Ayan, so ito po ay katuruan ng ating Panginoong Hesukristo. Matatagpuan po natin ito sa Matthew chapter 5 verses 21 to 26. So let us dive in and let us look at the passage. Tingnan natin kung ano bang itinuturo ng Panginoon sa atin sa araw na ito. But before that, I would like to ask a simple question. A simple but a searching question. Have you ever been really angry with someone? Dumating na po ba kayo doon sa punto na talagang galit na galit kayo, nagingit-ngit kayo sa galit doon sa isang taong ito? At magsisinungaling po tayo kung sasabihin natin wala tayong ganong karanasan. At aminin man natin o hindi, minsan kapag naandun na tayo sa sukdulan ng galit, gusto natin talaga yung taong yon ay maglaho sa mundong ito, o kung may kapangyarihan lang tayo na sa pamamagitan ng isang pitik ng kamay, maglaho na siya, o pangit man yung term na pakinggan ay mamatay na siya, ay nagawa na po marahil natin. Perhaps you were so angry with someone that you felt like you could just kill that man or that person. And then, you catch yourself and you say to yourself, I cannot kill that person. It's murder to kill. And that is a sin to murder. Well, yun po yung totoo. Ang pagpatay ay isa sa tinding paalala ng banal na kasulatan at kabilang doon sa 10 mahalagang utos ng Diyos na hindi dapat ginagawa ng tao. And it is good to have that idea that murder is not really good. And it is good to put in mind that killing someone ay talagang malupit na kasalanan sa Diyos. You shouldn't kill anyone. Pero ang sabi po ng banal na kasulatan sa talatang ating pag-aaralan ngayon, there are ways to kill somebody without really assassinating somebody. Jesus pushes us further on this issue of anger. And He challenges us not only in the sinfulness of murder, but also on the sinfulness of anger itself. So ito po yung ating pag-uusapan. And let us go now to the passage. Allow me to read to you Matthew 5:21 to 26. Ganito po ang sinasabi. You have heard that it was said to the people long ago, you shall not murder, and anyone who murders will subject to judgment. But I tell you that anyone who is angry with brother or sister will be subject to judgment. Again, anyone who says to a brother or sister, Raka, is answerable to the court. And anyone who says, you fool, will be in danger of the fire of hell. Therefore, if you are offering your gift at the altar and there remember that your brother or sister has something against you, leave your gift there in front of the altar. First, go and reconcile to them, then come offer your gift. Settle matters quickly with your adversary who is taking you to court. Do it while you are still together on the way, or your adversary may hand you over to the judge, and the judge may hand you over to the officer, and you may be thrown into prison. Truly I tell you, you will not get out until you have paid the last penny. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasang ito ng kanyang banal na salita na sa araw na ito'y ating pagbubulay-bulayan. Sa talata pong ating binasa, Jesus begins His saying
or this message to the idea that there was an existing laws. There are existing principles that people needs to abide. When Jesus said, "You have heard that it was said to the people long ago," sinasabi dito ng Panginoon na meron ng norm, meron ng panuntunan, meron na tayong nakasanayan, at meron na tayong dapat sinusunod. At ano yon? You shall not murder. So Jesus is not saying na inaalis niya yung bagay na ito. In this statement, Jesus is acknowledging the teaching of the Jewish law on murder. At mahalaga ito. This preserve human dignity. Na ang sino mang kumitil sa buhay ay buhay din ang kabayaran. Yun naman po ang sinasabi ng Bible. Hindi po ba an eye for an eye, a tooth or a teeth for a teeth? Di ba yun ang prinsipyo sa lumang tipan? Na kapag buhay ang kinuha, buhay din ang kabayaran. Pero itong prinsipyong ito ay inilagay ni Jesus on a more farther level. Hindi mo kailangang katayin o intentional na patayin o sakalin hanggang maubusan ng hangin ng isang tao. Na mayroon palang posibleng paraan on how to murder anyone, and this is by being angry to that person. So Jesus here, adding to that commandment or clarifying it or explaining what was really at the heart of it. So again, take note, Jesus is not doing away with the law. Jesus here is fulfilling it himself and explaining it for his followers. Huwag niyong ipagkamali na ang Panginoon ay inabolish na yung law. Inalis na yung Old Testament. Binaliwala na yung 10 utos. Hindi. Hindi po yun kailanman inabolish because those are part of the moral law na naging mahusay na panuntunan ng isang civilized society. At ito po ay ibinigay ng Diyos sa bansang Israel at ipinakita ito ng Diyos na dapat nilang ipamuhay upang sila'y maging banal sa Diyos. Alam naman natin na wala talagang nakasunod nito. Ni isang tao na nabuhay sa mundong ito, walang nakatupad ng mga kautosang ito maliban sa ating Panginoong Hesukristo. And here Jesus was explaining na talaga namang maging sa batas na ibinigay ng Diyos, walang makakasunod because of our depravity. Pero hindi nangangahulugan na hindi po ito ibinigay at hindi dapat maging panuntunan. Dahil pag tayo po ay naging mananampalataya na, eto na po yung magiging guiding principle ng ating mga buhay, ang mga moral law na ito. So, bagamat lagi natin sinasabi na yung 10 utos, ibinigay sa bansang Israel para lang maging salamin nila at ipakita ng Diyos sa kanila na this is what you are doing, you are already sinning to me, you are a rebellious people, gumagawa kayo ng Diyos ng iba kaysa sa akin, pumili kayo ng ibang Diyos, gumagawa kayo ng larawan, hindi nyo pinapangili ng araw ng Sabat, hindi nyo minamahal ang inyong mga magulang, pumapatay kayo, nagnanakaw kayo, nangangalon niya kayo, kaya eto yon. So those commandments were given by God to show people of old na ito na yung kanilang ginagawa. Pero hindi nangangahulugan mga kapatid na iyon na ibinigay para lang ipakita kung hindi iyon na ibinigay din ng Diyos para sundin at maging prinsipyo. Kaya magpahanggang ngayon, tinuturo natin ito. Tinuturo natin yung 10 utos sapagkat panuntunan nyo ng buhay Kristiyano. Panuntunan nyo ng buhay pananampalataya. So Jesus here is fulfilling the law himself and explaining it for his followers. At itong Matthew na ating binasa sa aklat na ito sa Matthew 5:21-26, bahagi pa nga ito ng kanyang sermon, and he is saying that it needs to be obeyed in a fuller way. So in this passage, Jesus speaks to us about anger. And we'll see that there are 3 sides of anger in this passage at ito yung pagtutuunan natin ng pansin.
21, 22, 23, 24, 25, 26. So, how many verses? So, in this 6 verses, ay titingnan natin yung 3 sides of anger. At first, we are going to see in verses 21, 22 that anger can be evil. Sabi po kasi ng Bible, di ba, may talata po sa Biblia, ano tawag doon? Pwede kang magalit, huwag ka lang magkasala. So, yun po, marami na po akong lecture doon dito sa Tinig ng Pag-asa in reference to that, na yung anger na pwede kang magkasala at yung anger na hindi nagiging cause ng kasalanan. At dito po, ating titingnan yung idea na sinasabi ng Panginoon na anger itself can be evil. Ito po yung makikita natin sa verses 21, 22. You have heard that it was said to the people long ago, you shall not murder, and anyone who murders will be subject to judgment. But I tell you that anyone who is angry, and then, itong anger na ito ay ipinakita kung anong uri. Anger daw sa kapatid na babae o lalaki. Sila'y magiging subject sa hukuman. Tapos again, binanggit ng Panginoon, inelaborate pa, anyone who says to a brother or sister, Raka, is answerable to the court. And anyone who says, you fool, will be in danger of the fire of hell. So, there was no doubt among the hearers of the Lord that murder was evil. But here, wala namang question doon, naiintindihan nila yon. Nung sinabi ng Panginoon na huwag kang papatay, alam na nila yon, galing sa utos ng Diyos yon. Kasama sa Big Ten yon. Pero dito, Jesus was introducing a new concept that anger can be also evil. It can also be evil. At this would have probably been surprising to the hearers of Jesus. Because basically, alam naman nila yung murder eh. Yung murder, sinaksak mo, nawala ng hininga, patay. O kaya, tinalian mo sa leeg, sinakal mo, o kung ano man ang ginawa mong uri ng pagpatay, ang tawag doon, murder. Sa Biblia po, ang isang paglalarawan nito, hindi man siya ang gumawa, like yung ginawa ni David kay Uriah, nang si Urias, na asawa ni Bathsheba, ay kanyang inilagay sa harapan ng digmaan at iniutos niya sa kanyang general na ilagay si Urias doon sa harapan para mapatay ng mga kalaban. Intentionally inilagay sa harapan. At ang sabi ng Bible, si David ay nagkasala ng murder. Bagamat hindi siya ang sumaksak, hindi siya ang pumatay, hindi siya ang naging cause, hindi siya ang tawag doon, naggilit ng leeg kay Urias, pero siya ang cause. He was the key to the death of Uriah. So murder yon. At naiintindihan yon ng mga tao na kausap ng Panginoon dito sa Matthew chapter 5. Pero ang surprising sa kanila ito, yung itinuro ng Panginoon, no, sabi nga, we have no problem understanding that murder is evil. We have no problem of understanding that murder is sinful and worthy of judgment. But to say that anger is worthy of judgment, well, Jesus is taking this a little too far. Hindi po ba, mga kapatid? So, Jesus carries it further. He says, if you insult your brother or sister, you will be subject to the court. Meaning, you will be guilty. And then he says, whoever says, you fool, will be subject to hellfire. Wow! Hellfire. Anong pagkaintindi natin dito? Well, sa banal na kasulatan, yung term na hellfire ay galing doon sa word na Gehenna. Ano po ba yung Gehenna? Ito po in reference doon sa tambakan ng basura sa labas ng Jerusalem. Dito po itinatapon at dinadump yung basura ng Jerusalem that was continually burning. Doon po sinusunog yun. Parang basurahan sa panahon ngayon. Ano po? Ano tawag nun? Parang yung Smoky Mountain na hindi na nawala yung usok. Dahil nga po doon itinatapon
Yung mga basura ng tao, sinisilaban yon. So Jesus said the judgment that we could experience if we give ourselves to anger and insulting could be like a continual fire. It is like Gehenna or a hellfire na hindi napupugnaw ang apoy. And that's intense. Yun ang paglalarawan ng Panginoon na ang taong galit, ang taong napuspos ng galit, ay nagiging katulad ng hellfire, ng Gehenna. So, just as murder is sinful because it is a physical violation of someone created in the image of God, so also insulting, yung pagsasabi ng raka, panunuya, no, pambubuska, is also sinful because it is a verbal violation of someone created also in the same image of God. Kung yung murder ay physical violation, yung insult, yung pagsasabi ng fool, yung pagsasabi ng masakit sa kapwa, verbal violation yon. So it's the same. Now, how is this possible? How is this case? Oh, how is this the case? How can anger possibly be considered as sinful as murder? Now, let us go and make some qualification. First, or clarification. Jesus didn't say that murder and anger were the same. Ika-clarify lang natin. Hindi sinasabi rito ni Jesus na yung galit at yung pagpatay ay parehas. Ano po? Ang sinasabi ng Panginoon dito, they were both worthy of judgment. Yan ang malinaw, ano po? Just to be clear, ito po yung realidad. I'd rather all of you get angry at me than have just one of you murder me. Okay lang sa akin, magalit kayong lahat, wag lang ang isa sa inyo papatay sa akin. That was the difference. Yun ang kaibahan niyan, ano po? So dito kinaklaro ni Jesus, hindi naman on the same footing ang murder at ang anger. Pero ang binabanggit ng Panginoon dito, both murder and anger will be worthy of judgment. So Jesus' point is that anger should not be overlooked as an innocent sin. It should not be overlooked at baliwalain. Because Jesus said it is evil. Now, ang tanong siguro, why is anger evil? Kung nagagalit ka naman dahil ginawan ka ng masama. Kung nagagalit ka naman dahil ikaw ang inargabyado. Ikaw ba naman ang na-scam, hindi ka magagalit? Ikaw ba naman ang iniwanan para sa ibang babae, hindi ka magagalit? Ikaw niloko sa iyong relationship, hindi ka magagalit? So, you might say, si Jesus nga nagalit Si Jesus nga nakita natin, meron siyang pagkagalit na ginawa. Itinaob niya yung mga nagtitinda doon sa templo ng mga kalapate, nagpapalit ng pera. Alam niyo yan sa Biblia. But we must remember this, church. We must remember this, mga minamahal kong mga kapatid. None of us are Jesus. Si Jesus, kung ano man yung kanyang ginawa, kung ito man ay pagpapakita ng galit, Diyos siya. Ibig sabihin, walang nakakalampas na dahilan sa kanya. All of the details, batid niya. Tayo minsan nagagalit without clear details or information ng mga bagay na kinagagalit natin. Nakuha niyo po? Kaya may tendency tayo na magalit ng walang basihan. May tendency tayo magalit ng hindi totoo ang informasyon na ating tinanggap. Nakuha niyo po? So, ang pinag-uusapan dito, hindi naman sinasabing huwag magalit. Ang sabi nga ng Bible, pwede magalit, huwag lang magkakasala. Paano magagalit nang hindi nagkakasala? Mamaya po, lubusan natin itong maiintindihan. So, take note that none of us are Jesus. So, we should be very careful to say that our anger can be a righteous anger like Jesus. Kasi hindi naman tayo ang hukom para sabihin na
Ay ako, yung anger ko righteous. Ewan ko yung galit ninyo kung iyon ay righteous. Who are we to say that? Pag tayo nagalit, okay lang. Pag sila, hindi. Dahil tayo, madja-justify natin yung anger natin dahil ang akala natin, yung anger natin ay justifiable. Tandaan po natin, hindi tayo si Jesus. Jesus' anger was an identification of the sin of others and out of a heart devoted to repentance and the pursuit of holiness for the person to whom his anger was directed. Ang intensyon lagi ng pagkagalit ng Panginoon ay magtuwid, magtama, at i-correct yung mga bagay na hindi matuwid na ginagawa ng tao. And who are we to do that? Si Jesus, marapat niyang gawin yon kasi hindi siya nagkasala, siya'y matuwid. Tayo, ibabalik lang sa atin yon. At sasabihin lang sa atin, magaling kang maglinis ng puwing ng mata ng iba, samantala yung troso na nakaharang sa mata mo, hindi mo magawa. Hindi po ba? Hindi mo magawang alisin. And tomorrow, yun ang didiscuss ko, yung subject na yon. Yung splinter sa mga mata, yung pag-aalis ng puwing sa mata. So, dito po makikita natin mga kapatid, our anger opens the door and allows sin to come into our hearts, which leads us to more sin. And the more we cater, or tawag doon, we harbor the anger in our hearts, manganganak pa ng manganganak ito. At kabilang dyan yung insulting, denigrating, name-calling, and at times, even physical harm. Lahat po halos ng mga pagtatalo't pag-aaway na nauwi sa patayan, physical na patayan, nagsimula naman po yan sa pagkagalit. Yung mga road rage, nakapanood na ho ba kayo ng mga road rage? Yung sa kalye, nagkatinginan lang. Nagkatinginan lang. Yung tinginan na yun, nauwi sa gitgitan. Yung gitgitan na yun, nauwi sa sigawan. Yung sigawan na yun, nauwi sa insultuhan. Nauwi sa pagmamaliit. Nauwi sa name-calling. No? At kalaunan, nagsuntukan. Hindi po ba? So, our anger is usually selfish, vengeful, and full of hate. Kaya pinapaalala ng Panginoon ito kasi uuwi talaga sa patayan kapag yung anger na yan ay hindi na control o hindi na paglabanan. It will usually lead to killing of a fellow human being. So although this may seem insignificant to us, it is not insignificant to God. Kaya sa pangangaral niya sa Sermon sa Bundok, bahagi ito ng kanyang tinalakay. Now, ikaw kapatid na nakikinig sa akin ngayon, how do you view your anger? Sa tingin mo ba, yung galit mo ay may katuwiran dahil wala ka namang kasalanan na lagi nating sinasabi, uy, kaya naman ako nagalit siya, may kasalanan sa akin, wala akong kasalanan. Lagi naman ganun lagi tayong exempted at wala tayong kasalanan, sila ang may kasalanan, kaya okay lang na tayo magalit. Pero hindi po ganun ang sinasabi ng Panginoon dito. We should fear our anger because it could lead to judgment. And that is, it could indicate that we are not truly followers of God and His ways. Ipapakita nito na tayo hindi alagad ni Kristo at tayo ay alagad ng ating mga sarili dahil tandaan po ninyo, most of our anger are selfish, vengeful, and full of hate. Kaya if we claim to follow Jesus, we must truly follow Jesus. And that includes following His command to flee anger and to flee insults. Amen? So we must pursue holiness not only in our action, but also in our hearts. Kasi kung ano laman ng puso, iyon ang magiging buhay. So that is one, what we call one face or one side of anger sa passage na ating pinag-aaralan.
Ngayon, let us go to the second side of anger. Matatagpuan po natin ito sa Matthew 5:23-24. Ituloy natin ang basa. At dito makikita natin yung katotohanan at isang mukha ng galit that anger can be reconciled. Ayan. So una, anger can be evil, pero magandang makita natin, anger can be reconciled. Saan natin makikita ito? Sabi po ng Matthew 5:23-24. Therefore, ito ang sabi ng Panginoon. So, kaya dito, ating makikita na ang pinapaalalahanan ng Panginoon dito the believers yung mga supposedly, mga mananampalataya. Na dito, binabanggit ng Panginoon na even though tayo mananampalataya, hindi tayo exempted Hindi tayo exempted sa galit, at itong galit na ito ay magre-resulta ng pagpatay. Pero binibigyang emphasis ng Panginoon, kahit gaano katindi galit mo, pwede kang ma-reconcile. Ano po ang sabi? Kasi kung mananampalataya ka, mga kapatid, whether we admit it or not, dadako at dadako ka sa dako ng pagsamba. Dahil Christian ka Ano po? Dahil mananampalataya ka At dito, sinasabi ng Panginoon ganito, if you are going to offer something, or your gift, to the altar, nandun ka na tapos naalala mo, teka, galit nga pala ako sa kapatid ko, sa kuya ko, sa ate ko. Kasi may ginawa silang masama sa akin. Sige na, sabihin na natin silang nagabyado sa'yo. Sila ang gumawa ng hindi tama sa'yo. Kaso galit ka. So, ang sabi ng Panginoon dito, verse 24, iwanan mo muna yung gift mo in the front of the altar. So, wag mo iuwi. Nandun ka na Nasa pananambahan ka na, iwanan mo. Pero wag mo munang ihandog. Bakit kaya? Kasi it will be worthless. Offering something to the Lord with a heart of anger will be useless. Kaya mga kapatid, dito po pinapakita sa atin ang mahalagang gawain na dapat naiintindihan ng mga mananamba. Huwag na kayong pupunta sa church kung galit kayo kay pastor. Walang silbi yun. Huwag kayong pupunta sa church kung galit kayo sa ibang leader ng church. Huwag na kayong pupunta kung galit ka dun sa isang nakatabi mo sa church o sa isang kapatiran o sa asawa mo. Huwag na kayong magsimba. Kasi wala yung silbi. Offering of something to the Lord with a heart of anger is like a suhol to the Lord na dahil nagkaloob ako, unawain mo kahit galit ako. At huwag mo akong hatulan sa galit ko kasi nag-offer na ako sa'yo. Ganun ang mindset ng marami Pero dito sinasabi ng Panginoong Jesus mismo, if you are offering your gift at the altar and there, remember that your brother or sister has something against you, leave your gift there in front of the altar. First, go and be reconciled to them. Then come and offer your gift. Jesus says to reconcile an issue with your brother or sister. By doing so, there is hope. And there is even an expectation that anger can be reconciled between others. And Jesus here believes so highly sa reconciliation that He actually instructs us to pose for worship in order to make things right between us and someone else. Dito po sinasabi ng Panginoon na minsan, okay lang na tumigil muna sa pagsamba. Dito lang, sinasabi ng Panginoon na wag muna ikaw sumamba. Kasi may mas mahalagang dapat kang i-accomplish kesa pumunta sa simbahan. Take note, ang pangungunsinti ng Panginoon ng pagliban sa church. Take note, ito, lilinawin ko lang. Kasi po, may mga Kristiyano, ang daming dahilan para mag-absent sa church
Hindi dahilan ang overtime para mag-absent sa church. Hindi dahilan ang meron kang pupuntahang birthday party para mag-absent ka sa church. Kasi commitment mo yung kay Lord eh. Sabi ng Hebrews 10:25, huwag niyong pabayaan ang pagtitipon katulad ng ginagawa ng ilan o ng iba. So, kailanman hindi pwedeng ma-justify, makinig po kayo sa akin, hindi pwedeng ma-justify ang hindi pagpunta sa church dahil maglo-long drive at mamamasyal. Hindi justifiable na ikaw ay hindi sisimba dahil ikay a-attend ng party. Hindi justifiable na ikay hindi sisimba dahil magluluto ka sa bahay mo kakain si pastor. Hindi ka magsisimba dahil magkakamping ka. Hindi ka sisimba sa anumang personal na reason. Hindi yon justifiable. The only justifiable, listen to me very clear, and this is very important. The only justifiable reason para hindi ka magsimba ay kung makikipagkasundo ka. Dito, si Jesus mismo may sabi. Pumunta ka lang sa church, drop off mo lang muna dun sa harapan ng altar yung kaloob mo. Umuwi ka, makipagkasundo ka. Pero pagkatapos na makipagkasundo, dun ka lang makababalik. Kaya hanggat taglay-taglay mo yung galit na yan, hanggat taglay-taglay mo yung sama ng loob na yan, detach ka sa church. Every time na pupunta ka sa church na taglay mo yung galit na yan, ipokrito ka, ikaw ay katulad ng mga pariseyo, ng mga eskriba, gumagawa lang ng ritual, kunwari pagsamba, pero lahat kabulaanan. Alam ng Diyos yun. Think about the implications of that. Tandaan po ninyo mga kapatid, God is worthy of worship more than anyone in all the universe. Yet, we are to put that on hold in order to resolve anger with another human being. Minsan baka nami-misinterpret ako ng mga kapatiran. Baka akala nila, kasi lagi ko sinasabi, okay lang kung wala kayo sa church. Tapos inunan nyo naman yung pamilya nyo. At inunan nyo yung ayusin yung pamilya nyo. Pumunta kayo sa Amerika, nag-long drive kayo para sa pamilya nyo. Para ayusin nyo yung bonding ng pamilya nyo. Pero mga kapatid, huwag niyong alisin na yung context ng pagsasaayos ng pamilya na ipagpapalit mo para sa pagsamba ay sa context na may gusot ang pamilya mo. At responsibilidad mo yon na ayusin bago kayo sumamba. Pero kung wala naman kayong problema, na pagkaisahan nyo lang, wag na tayong magsimba, mag-camping na lang muna tayo. Kapatid, wala sa context yon ng pagsasaayos ng problema katulad ng binabanggit dito. Sa puso mo, alam mo, hindi yun tama. Sa puso mo, alam mo, nagkakasala ka. Kahit gaano kasaya yung pinuntahan mo, kahit pa anong saya ng party na pinuntahan mo, kahit anong saya ng ginawa niyong paglo-long drive, kung alam mo na wala ka namang ire-resolba na problema sa pamilya mo, may issue ka. Katulad ka rin nung binabanggit dun sa Hebrews 10:25 na hindi nagpapahalaga sa gawain katulad ng iba. Kasi Lord's Day yan, hindi yan iyo eh. Bakit gano'n? Nagagawa natin na magbakasyon, humingi ng bakasyon sa trabaho para gawin yung gawain gusto nating gawin. Kung meron tayong trip na kailangang puntahan, magli-leave tayo sa trabaho. Pero sa madalas, yung Sunday na alam natin sa Panginoon yon, doon tayo magli-leave kay Lord. Hindi pwede yun. Lord, absent muna ako sa church mo ha. Naimbitahan ako eh. At yung nag-imbita sa'yo, nagpapatunay lang na higit na importante kesa sa pakikipagtagpo mo sa Diyos at sa kanyang mga salita ng araw ng linggo. Kaya nga ang church lahat ginagawa eh.
Ang church ginagawang online na nga yung pananambahan para yung mensahe ng salita ng Diyos na i-communicate niya. Pero eto, ang nakakatawa, sa mga taong absent sa pagsisimba, na sana may opportunity silipin kung ano naging sermon nung linggo, hindi rin ginagawa. So isa lang ibig sabihin, wala talagang halaga para sa mga ito ang salita ng Diyos. Here we can see that the only way for you to be absent in the church ay kung may galit ka at makikipag-ayos ka. Of course, when Jesus says your brother or sister, He doesn't mean only your literal, physical, or biological brother or sister. He means basically other people. Ano po? Na kung saan ikaw ay may interaction. If we have anger or if we are aware of someone having anger words or anger towards us, we are to seek to make that right. We are to seek to fix the issue. Hindi dapat tatagal yan ng isang linggo. No? Hindi dapat tatagal yan ng mahabang panahon. Kasi sisimba ka sa linggo. Haharap ka sa Diyos sa linggo. Kailangan settle yun. Kailangan ayos yun. Kailangan reconciled ako. Wala akong right na humarap sa Diyos na may galit ako sa iba. Nakuha niyo po mga kapatid. So, reconciliation and the resolution of anger between two people made in the image of God are utterly important to God. This is something that we should not only intentionally seek to do, but we should work at very hard. Hindi ito madali eh. Kaya kailangan trabahuhin ito. It is not always easy to make things right with someone. But we should keep trying and keep trying because it is so important to God. Siguro lagi nyo nga sasabihin sa akin, hindi naman ikaw ang sinaktan, pastor eh. Hindi naman ikaw ang dinaya, hindi naman ikaw ang pinagtaksilan, hindi naman ikaw ang naka-experience. Tama po kayo. At hindi ko po sinasabing madali ang bagay na ito. Pero hindi ko pwedeng hindi ituro ito kasi ito ang sinasabi ng Panginoon. Notice that Jesus doesn't say anything about sino ang tama at sino ang mali. When it comes to imperfection and sinfulness, we are all in the wrong. Yes, pwede kayong mga tuwiran. Wala kang kasalanan. Pwede kang mga tuwiran, hindi ikaw ang gumawa ng masama. Pwede kang mga tuwiran na hindi ikaw ang nangalo niya, ikaw ang kinalo niya, ikaw ang, ikaw ang pinagtaksilan. Hindi ikaw ang nang-scam, ikaw ang in-scam. Hindi ikaw ang pinagnakawan. Hindi ikaw ang nagnakaw, ikaw ang pinagnakawan, etc., etc. We can justify it. Pero dito ang implication, hindi naman pinag-uusapan kung sino ang tama o ang mali. We are completely unrighteous without Jesus. So all of us, we need His forgiveness. And we need His righteousness. Which should lead us to pursue forgiveness and righteousness in our relationships with others. Amen? Pwede nyo nga sabihin, Pastor Well, hindi ito madali. I know. It is not easy. Di ba may sabi sa inyong madaling mamuhay para sa Panginoon? It is not easy because although we've been set free from sin and we are living free and righteous life, we are still cocooned by the sinfulness and unrighteousness of the world. Apektado tayo sa desisyon ng iba. Apektado tayo sa gagawin ng iba. Apektado tayo sa mga pagsara ng kumpanya. Apektado tayo sa gagawin na kasamaan ng iba. Hindi tayo exempted doon. And we personally still carry with us the residue of sin sa ating mga buhay. But however, because we have been reconciled to God, we must fight to also be reconciled to others. It is God who made the reconciliation process by sending us His only begotten Son. Kaya ito po'y hamon, hindi sa non-believers. Ang kausap dito ni Jesus, mga mananampalataya. Yung pumupunta sa church, yung nag-o-offer sa church. Tayo ang kausap dito, mga Christian.
Ikaw na nag-aakalang Kristiyano, ikaw ang kausap. And if we claim to love God, but we don't love other people, ano sabi ng Bible? We are only deceiving ourselves. Part of God's vision for our church is to love the church and to love other people. Not be angry with the church and be angry with others. We are to love and forgive and to seek to make things right with our brothers and sisters. So ano po yung tatlong sides ng anger? Una, anger can be evil. Pangalawa, anger can be reconciled. At pangatlo, ito ang hindi natin maiiwasan, anger can have consequences. Let us look at verses 25 to 26 ng Matthew 5. Settle matters quickly. Yan ang sabi ng Panginoon. Ano po? Ayusin nyo yan. I-settle nyo yan ng madalian. Ano po? Bakit? Kasi dadalahin ka niya sa hukuman. Pag hindi mo to na-settle, ito ay hahantong. Yang galit na yan, hahantong sa dimandahan. Sabi diyan, do it while you are still together on the way. Ibig sabihin, nasa daan pa lang kayo. Hindi pa humahantong sa baranggayan, hindi pa humahantong kay Tulfo, wala pa sa demandahan, ayusin nyo na. Ang nakakatawa, maraming mga tao, ibo-broadcast pa kay Tulfo, mag-aayos din naman. Nakita niyo po mga kapatid? Kristiyano kayo, pupunta pa kayo sa barangay, magbabaranggayan, at ang aayos ng problema nyo ay hindi mananampalataya. Pareho kayong Christian, ang mag-aayos ng problema nyo, non-believers. Nakuha niyo po? Kaya dito si Jesus mismo nagsasabi, hindi nyo kailangan ng abogado, hindi nyo kailangan ng arbiter, kayong dalawa. You can settle the matter. Alam nyo, meron nga mga divorce na hindi kailangan ng lawyer eh. Kaya lang naman nahahantong sa pagkakaroon ng mga lawyers ang divorce kasi hindi talaga magkakasundo. Kasi yung iba naman, hindi na naman issue ng hatian lang ng support, ng child support. Hindi lang naman issue ng hatian kung ilang araw sa akin yung anak ko, ilang araw sa iyo. Hindi naman ganun eh. Minsan, gusto na lang makagante, gusto na lang makapanakit, dahil pinahirapan mo ko, pahihirapan din kita. So kaya dito, yung galit na yan, ang sabi ng Panginoon, settle it. Settle matters quickly. Ngayon, kaya ito, in the context of worship and offering to the Lord, alam ng Panginoon na ikay mananampalataya, hindi ka pwedeng hindi magsisimba. Alam mo yon na ikaw, kung tunay kang Christian, na andun yung conviction. Naku, napakinggan ko nga si kapatid na Glenn Saria. Shout out sa iyo, kapatid na Glenn, o Elder Glenn Saria. 2 linggo po na itong kapatid na Glenn Saria ay nawala sa church. Po, absent siya. Pero yung absent niya, meron naman siyang dinaluhang gawain at siya po ay naging speaker doon sa aming daughter church doon sa East Winnipeg. Pagbalik niya po, on the third week sa church, sabi niya, Bishop, parang ang tagal-tagal kong nawala. 2 linggo akong nawala. Sabik ako dito sa church. No? Namiss ko ang gawain. No? Natuwa lang po ako. Kasi yung tunay na believer, yung tunay na mananampalataya, ganon. Kung ano man ang dahilan at naging absent ka sa church, naniniwala po ako, hindi mo kayang tiisin na 1 buwan o 2 buwan kang hindi sisimba. Kasi DNA mo na yun eh. Yun na yung fold mo. Yun na yung mga acquaintance mo. Yun na yung flock mo. At doon sa flock na yun, alam mo na babalik at babalik ka ron. Tunay kang Christian eh. Oo, minsan nadadala ka ng kambing. Pero hindi habang panahon, hindi mo kayang tumagal sa mga kambing. Iba lifestyle ng mga kambing. Iba ang masaya at kasayahan ng mga kambing. Hahanapin mo talaga yung fellowship ng sheeps.
nga dito connected dyan eh. Dahil alam ng Diyos, ikaw ay maghahandog. Ikaw ay babalik at magsisimba. Pero ang sabi ng Panginoon, pag nagsimba ka't galit ka pa, galit ka na nung 1 linggo, galit ka pa rin ngayon, teka, uwi. Makipag-ayos ka muna uli. At alam mo na hindi ka po pwedeng hindi magsisimba, kaya makikipag-ayos ka. At ito ang paalala ng Matthew 5, settle matters quickly. Do it while you are still together on the way, or your adversary may hand you over to the judge, and the judge may hand you over to the officer, and you may be thrown into prison. Truly I tell you, you will not get out until you have paid the last penny. So makikita po natin dito, what Jesus is getting at in verse 25 and 26 is that it is always better to work things out with someone without going before a judge, whether a human judge or God, the holy judge. Yun ang pinaka-mahusay na gawin. Ang pinaka-mainam na gawin, ayusin ito, isettle ito, bago pa dumating sa paghatol. Amen? A judge will examine us to see if there is guilt within us, and if so, we will be punished. Kaya hindi na dapat hahantong doon. It is always easier to make things right yourself with someone else before a judge has to do so. Kasi pag naging physical na yan, pag yung galit na yan naging physical na, nagkaroon na ng resibo, meron ng ebidensya, hindi na po pwede na wala yang parusa. Amen? Again, this is true both on a practical level and on the spiritual level. Notice how severe the punishment will be. Ang sabi ni Jesus, you will never get out of there until you have paid the last penny. Ano ibig sabihin nun? Pag humantong na doon sa pagkakakulong, hindi ka na makakalaya doon hanggat hindi mo na babayaran ang huling sentimo. Ganun din sa espiritual. Yung galit, nakakaalipin, nakakagapos, hindi ka makakalaya nang hindi ka lalong nasasaktan. And let us think of an earthly example. Minsan, yun daw galit ay katulad ng pag-inom ng lason. Pero ang panalangin mo, ang mamatay, ay yung kaaway mo. Pwede ba yun? Lason to. Gusto mong patayin yung kaaway mo. Ikaw ang iinom ng lason para mamatay siya. Pwede ba yun? Hindi obra yun eh. Pero ikaw sa pagtataglay mo ng galit, unti-unti mong nilalaso ng sarili mo sa pag-aakalang makakaganti ka sa iba. Kaya, it will lead to punishment. The same can be true in family relationships, sa workplace, and certainly in the church. Ano po ang mangyayari? Kapag galit ka sa isang tao, wala ka nang nakikitang mabuti sa kanya, hahanap ka ng butas, hahanap ka ng paraan para makaganti, hahanap ka ng paraan para siraan, hahanap ka ng paraan para mapatunayan na ikaw ang tama, mali yung tao. Ganun eh. Tandaan niyo po mga kapatid, it's always easier for people to work things out in humility and love rather than to take it to the next level. The longer you wait to make things right, the worse the situation can become. Tandaan po ninyo, kapag nakipag-ayos kayo, wala na kayong pananagutan. Makakalaya kayo sa galit, makakalaya kayo sa sama ng loob. Kapag nasabi nyo, then that's it. Just be sincere. Meron naman kasi, para lang sabihin, nakipag-usap na ako dyan eh. Humarap na ako dyan eh. Hindi rin niya ako pinatawad eh. Meron mga ganun eh. But if we are truly sincere,
Alam niyo mga kapatid, marami na rin pong mensahe dito sa Tinig ng Pag-asa on how to resolve conflicts. Meron na po dyan, hanapin nyo lang. On how to resolve issues sa mga kapatiran sa church. Madami na po ako naibigay na sermon tungkol dyan. Kung nakulangan pa kayo sa pag-aaral na ito, hanapin nyo pa dyan sa YouTube channel ng Tinig ng Pag-asa. So, mga kapatid, avoid anger, seek to make things right, and seek to do so as soon as possible so things don't get worse. So bilang conclusion, we should deal with our anger before God deals with our anger. Bago ang Diyos i-deal ang galit natin, tayo na muna, unahan na natin, i-deal na natin ito. At tandaan po natin, anger is a sin, and that sin separate us from other humans. And it separate us from our brothers and sisters. Napakalungkot, marami po, ito po mga kapatid, kung ang paghihiwalay, makinig po kayo ho, kung ang pag-alis nyo sa church, paglipat sa ibang church, ang issue, doctrine, it is justifiable. Kung ang issue ay maling turo ng pastor na tauhan ka, nakakita ka ng katotohanan, at naging tama yung pananaw mo, okay lang umalis ng church. Wala kang nilabag doon, kapatid. Nakalaya ka sa pagkaalipin sa kamalian, napunta ka sa katotohanan, hindi yun kasalanan. Pero most of the split of churches, yung paghahati, paghihiwalay, hindi bunga ng theology o doctrine. Bunga to ng mga away, galit, indifference ng mga tao sa loob ng simbahan. Most of the time, the issue is character, attitude, at hindi doctrine or theology. If we have sin in our hearts, be it from anger or murder, God is not pleased with us. We must go to God through Jesus Christ and repent of our anger. Jesus can set us free from sin. Amen? Mga minamahal na mga magulang at mga kapatid, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga, dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless mga kapatid.